Tayo po nadaro na sa pagpupulpuhan ng tinapay at pagganang sa araw. Ako muna babasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. Ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At yun din naman hinawakan ng saraw pagkatapos sa mga hapon, sinasabi, ang saraw nito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saraw, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng saraw ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saraw. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Magsitay po lahat para sa Quran. Tayo po yung po na dami ng proseso. Nalaman. O Diyos Ama, makapangyarihan at kapilang po sa lahat, Panginoon, nalito kami. Nagpapasalamat na minsan pa ay kalagalan po sa amin ang pagkakataon na ito na aming alalahanin at magkalain ng nakilang anak na si Kristo. Aming Panginoon sa kanyang tugtog sa aming mga kasalanan ng Panginoon. At narito hawak ng mga lingkod ang patas ng uba sa sinusimbolo sa mga dugo at ang tinapay ng libadura na sinusimbolo naman sa kanyang katawan. Dalangin po namin Panginoon na paspasan niyo po mga bagay na ito at ang mga pautos po sa amin na tatanggap. Para po Panginoon ay patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala at hindi hayag po kami sa iyong harapan Panginoon. At ngayon po ay patuloy na humingi na kapatawaran Panginoon sa lahat ng aming nagawang pagkakasala at aming pagkukulang sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalang kaganak na si Cristo Jesus, ang tagapagligtas. Ngayon natawaran po tayo para sa pag-aambagan. Muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, na gayon din naman ninyo kaya inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sa linggo, ang bawat kasunyoy ng bukod na magsimpan, ayon sa kanyang giniginhawa, kung huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariento. Tuwitin po natin sa ating imaginaryo ang page 68. Una at kaapat na stanza lang po. When upon life billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest tossed. When you are discouraged thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend.
po ay nagpapasalamat Panginoon sa bawat biyaya at kapala na ibinibigay niyo po sa bawat isa. At din sa buhay at kalakasan ng Panginoon na tinatagpuan namin sa mga oras na ito. Dalangin po namin ang mga salapi na aming tinagpapalagan. Nawa po ay magamit ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at gayon din sa pagpapamulat ng paayos ng pangalan ng Panginoon. Dalangin din po namin na magamit ito upang makatulong po sa ilang kapatid po namin na nangangailangan sa mga pensya. Yun din po ay panalangin namin sa mga susunod na araw. Nawa po ay natin niyo po kami at gabayan. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan at mga kailangan ng Panginoon. Sa mga negosyo at trabaho, nawa po ay ingatan niyo po kami. At ipagkalo niyo po sa amin ang aming mga pangangailangan sa aming mga pisikal ng pangatawan ng Panginoon ng sapat. At hindi po ay dadalangin namin na pagkalo po sa amin ang kapayapaan Panginoon sa mga puso't isipan. Sa mga bagay Panginoon na hindi man po masambit ang mga labi, ay patuloy po namin pinakasalamatan na pinadalangin sa ngalan po ng anak na si Cristo Jesus at Tagapagligtas ng inyong pangalan niya. Good morning po sa lahat. May nais po bang itanong lang po sa atin para po sa Bible study natin. Ano po? Bakit ang Biblia ay pinasulat sa tao? Anong kadahilan? Wala namang ibang susunod tao talaga eh. Kaya po bitin man ako. Kasi hindi lang may tingnan ko. Kasi ang tao mabasa. Wala namang tao. Sa next week po ay baka ako hindi makasamba dahil kami magbabakasyon sa probinsya. Punta ka ng Pulilio. Pulilio Quezon. Bakasyon kami. Mga isang buwan lang. One week lang. Salubong. Ay, balita ko si Brother Kiko. Para po sa ating balitaan, good news po ulit, meron po tayo pabautisman dito po sa ating babae. Mamaya po, bago po tayo, after po ng closing prayer, wag po muna tayo lumabas. Tatawagin po natin yung mga pabautisman para po sa panalangin. Yes. At ngayon din po, balita po natin, nais ko pong i-share sa inyo na congratulate po natin yung ating kapatid na si Kimberly po, na graduate na po ng college. Ngayon din po, may birthday girl din po sa atin bukas kung nasa bata po sa Chelsea po. So, happy birthday na lang po kay Chelsea. May nais po pong ibalita, ilan po sa atin? Sige po. Gusto ko lang kung ano yung saya na meron tayo, may graduate, merong birthday. Ito naman isang malungkot na balita naman. Tungkol to kay Brother Jason. Ako na po yung tatayo para represent ko din. Si Brother Jason po ay may pinagdadaanan sa ngayon. Siya po ay may sakit. So, siya po ay, nung Tuesday, siya po ay tumura ng dugo. So, pina-check up po siya for chest x-ray. Kaya na, clear. Sa unang, sa diagnostic lang eh. So, pinaulit po ng doktor sa Manila doctors kasi hindi siya clear. So, nung inulit, very clear, wala. Kaya lang, kahapon, ng umaga, sumuka siya ulit ng may dugo. Kung aalamin niyo kung gaano karami, 6 na beses noong Tuesday na take 25 centavos daw na size, pero malaki na fresh. So dahil meron siya kahapon ulit, pinapa-CT scan siya, chest CT scan. Kasi ang sabi ng pulmo, kailangan ma-check dahil may mga patients daw na sa chest x-ray hindi nakikita.